na magpatuloy. Third and last, remember this. When God gives you a dream, God will not check your budget. God is not checking your bank account. But rather, God is always checking on your faith. Kapag ang pangarap galing sa Diyos, hindi yan kayang sukatin ng iyong bulsa. Hindi yan nabibili ng pera, pero pwedeng simulan ng pananampalataya. Kung titignan mo ang iyong wallet, maraming mga pangarap ang hindi mo masisimulan. Amen? Pero kung titignan mo ang kabutihan ng Diyos, malalaman mo na walang imposible sa buhay na ito. Balikan niyo po si San Jose. Nung tumango siya sa plano ng Diyos, hindi naman niya tinignan yung laman ng kanyang bulsa eh. Hindi rin niya tinignan o inisip yung savings niya. Hindi niya sinabi, Lord, wala pa akong bahay, wala pa akong pera, wala pa akong plano. Instead, tumingin si San Jose sa kakayahan ng Diyos. Saint Joseph simply said, yes to an impossible dream. Mahirap po maging ama ng babaeng buntis na agad. Mahirap maging ama ng isang babaeng buntis agad. Mahirap din po maging ama-amahan ng isang Mesiyas. Mabigat po ang responsibilidad pagtanggol mo ang banal na mag-ina sa lahat ng mga panganib. Walang pera, seguridad, pangalan, hindi naman kilala si San Jose, pero tinanggap pa rin niya ang pangarap ng Diyos. Kung makwenta lang siguro si San Jose, sana wala tayong manunubos. Walang banal na pamilya at wala tayong kaligtasan sa ating buhay ngayon. Pero ang ugat ng pagsunod ni San Jose ay hindi lang sa pera. Ang naging ugat ng pagsunod ni San Jose sa Diyos ay ang kanyang pananampalataya. Kaisipin niyo po yun, kapag hindi ka sumusunod sa Diyos, baka naman nanghihina ka sa iyong pananampalataya. At kapag meron kang malalim, matibay na pananalig, ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan para magtagumpay ka.